Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. ETWC, Spouse dos Contrali. Muli, isa na namang pagtalakay, paghimay sa mga aral ng mga relihiyon, no, ang ating pong gagawin sa araw na ito. At ito ay aral ni Ginoong Soriano ng NCGI. Sa caption nila, maghahari tayo ng 1,000 taon. Ibig sabihin, sinasama niya yung sarili niya na paghahari o maghahari tayo ng 1,000 taon, sabi niya. Pakinggan po natin yung aral ni Ginoong Soriano. Tingnan natin yung sinasabi naman ng banal na kasulatan. Gawin ng Diyos ang mga maniligtas sa pagbabalik ni Kristo para sila ay maghari doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. So, maghahari doon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, natural dito sa lupa yan. No? Yan. Maghahari sila sa kanila sa loob ng 1,000 taon pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli. Kasi bubuhayin mag-uli ang mga tao Pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, yung binuhay ng mga maniligtas, aagawin yun kasama ng mga buhay na dinatnang mababait na tao, aagawin ng Panginoon para sila alisin pansamantala dito sa lupa. Pagkatapos sa pasimula ng 1,000 taon, maghahari sila kasama ng Panginoong Jesucristo para yung mga taong masasama mapabuti. Para sa kanya, maghahari ng 1,000 taon para do daw sa masasama. No? Ibig sabihin pala, may dadatna ng Kristo na masasama at apapabuti. Yun yung aral nila Tingnan nga ho natin. Balikan lang ho natin yung bandang huli. Jesucristo para yung mga taong masasama mapabuti. Pero niya yung taong masasama para mapabuti. Pagka ganito yung aral, magpakasama ka na lang. Yung pala naman pagdating ng Kristo, aaralin ka para mapabuti ka. Di ba? Ganun o yun ulitin ko, para sa kapakanan ng mga maganda o pagka ganun yung aral. Kaso hindi ganun Hindi ho ganun ang aral ng kasulatan. At sa kahuwi ang pagkabuhay na maghuli ay hindi katulad nung nasa isip nila. Ganyan din ang mga lahat ng halos ng reliyon na may literal na pagkabuhay na maghuli. Ang pagkabuhay na maghuli ngayon, habang ikaw ay buhay sapagkat kasi dati kang patay. Ngayon, dito pagbasihan natin yung nasa kasulatan, una, dapat ipahiwatig na hindi binabanggit ng kasulatan ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Tingnan ninyo yan Baka ho kayo ay magtaka. Ulitin ko, una, dapat ipahiwatig na hindi binabanggit ng kasulatan ang 1,000 taong paghahari ni Kristo. Liwanag ho yun. Kasi ang sinasabi ho nila, si Kristo daw ang maghahari. Hindi ganoon ang pagkakasalita. Maghaharing kasama ni Kristo. Maliwanag ko yun. Doon sa 20, talatang 4, nakita ko mga kaluluwa ng mga pinabutan ng ulo dahil sa patutuo ni Yahweh Shai at dahil sa salita ng Diyos at sila'y nangabuhay at nagharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Hindi si Kristo ang naghahari ng 1,000 taon. Ngunit ang mga pinatay para sa Diyos ang naghahari kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Diba? Maliwanag ko yun. So ano ang hindi binabanggit sa Apokalipsis 20 na binabanggit naman ni Ginoong Soriano? Una, hindi nito binanggit ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ikalawa, wala itong binabanggit na paghahari sa lupa. Ikatlo, hindi binabanggit ng talatang ito ang pagkabuhay na maghuli. Ikaapat, hindi nito binanggit si Kristo sa lupa. At panglima, hindi tayo
binanggit, sinasabing sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon. No? Maliwanag po yun. So, sino yung sila na nabuhay at nagharing kasama ni Kristo? Kasi kay Soriano, yung caption niya, maghahari tayo ng 1,000 taon. Sinasama niya yung sarili. Samantalang, may binabanggit dito sa Apocalypse 20, talatang 6, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay, walang kapangyarihan sa kanila, yun, kanila ang ikalawang kamatayan, magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Hindi ho si Kristo ang hari, kundi ang sabi niya, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag na ho. Ngayon, yan nung Revelation, o yung 1,000 ay sumisimbolo lang ho yan. Dapat itong maging malinaw doon mula sa ating pinag-aaralan, na ang bawat paglitaw ng salitang libo sa kanyang sarili sa buong kasulatan ay hindi literal, ngunit simboliko para sa isang malaking bilang o mahabang panahon. Kung gayon, bakit kapag pupunta tayo sa aklat ng Apokalipsis, ang pinakasagisag na aklat sa kanilang lahat, marami ang nangangahulugan sa 1,000 taon na ito bilang literal, lalo na kapag walang scriptural warrant para sa paggawa nito. Ang mga futurist ay gumawa ng parehong pagkakamali na ginawa ng mga Hudyo na nagpapako sa Kristo. Hindi sila nasiyahan sa isang espiritual na kaharian, kailangan nilang magkaroon ng literal, makamundo, pisikal na kaharian. Ang katotohanan ng mga bagay ay hindi na si Kristo ang maghahari sa loob ng 1,000 taon sa hinaharap, ngunit si Kristo ay naghahari ngayon at patuloy na maghahari para sa kawalang hanggan. Hindi natin kailangang hintayin na dumating ang kanyang kaharian sa hinaharap bago siya magsimulang maghari sa ating buhay, dahil narito ngayon ang kaharian ni Kristo at nais niyang maghari tayo kasama niya ngayon. Yun nung sinasabing paghahari. Actually, si Abayahawa na ho yan eh. Di ba? Bakit? Bumalik na ho siya doon sa pagiging espiritu. So, si Abayahawa ay naghahari na doon sa kanyang mga nasa kapulungan. So, yung lahat ng aral na sinasabi ni Ginoong Soriano na ating napakinggan, ngayon ay wala na hong katotohanan yan. Wala hong katotohanan yan. Kasi yan ay gawa-gawa lamang ni Ginoong Soriano. At yan nga sinasabi ko, patay na siya, pero nakapangangaral pa at sumasaksi pa ng kasinungalingan. Muli, maraming salamat sa magandang araw po sa bawat isa.